PLDT, ang Philippine Long Distance Telephone Company, ay isa sa pinakamalaking negosyo sa Pilipinas. Alam natin na pag-aari ito ni Mr. Manny Pangilinan. Pero magugulat ba kayo kung sabihin kong hindi lang si Manny Pangilinan ang may-ari nito? In fact, hulaan ninyo kung ilan ang may-ari ng PLDT. 1, 3, 10? Hindi, libo-libo. Tama, libo-libong tao ang kasosyo ni Manny Pangilinan sa PLDT. Libo-libong tao at kapwa-kumpanya ang nagmay-ari sa PLDT. And this is why. In order for any company to expand, kailangan ito ng pera para magpatayo ng mas malaking factory, mag-install ng mas maraming telepono, o mag-hire ng mas maraming trabahador para mag-generate ng puhunan para dito, pangkaraniwan sa isang kumpanya na magbenta ng stocks or shares ng negosyo nito. Ibig sabihin, if you buy a share of a company, you end up owning a small part of the business. Kasosyo ka. At dahil kasosyo ka, makakatanggap ka rin or pwede kang makatanggap ng maliit na bahagi ng profit nito. Kapag shareholder ka na, isa ka na sa mga may-ari ng negosyo. Isa ka sa libu-libong shareholders ng PLDT halimbawa. At bilang shareholder, damay ka ngayon sa success o failure ng PLDT. Ibig sabihin, kapag kumita ang PLDT, kikita ka rin. Kung malugi naman ito, syempre, lugi ka rin. So, bilang shareholder, paano ka ngayon kikita? You earn in two ways. First is through dividends. Every now and then kasi, companies give their shareholders dividends. Ang dividend ay yung cut mo sa kinita ng kumpanya. Yung second ay through selling your shares at a higher value. Over time kasi, tataas o bababa ang presyo ng shares na hawak mo. Kung lumago ang PLDT, tataas ang value ng shares mo. If you sell your shares for more than what you bought them, kumita ka na. Alam nyo, ang pagkakaroon ng shares or stocks ay parang negosyo. Hindi ito loto at lalong hindi ito magic. You need to buy shares in companies that you believe in. Companies that you think will do well and grow. Dahil ang pagyaman mo ay nakasalalay sa tagumpay ng mga negosyong ito.